7:38 ng umaga. Ganda oh. Dito tayo sa Narvacan. So ito, tabi tayo ng dagat. Ito guys yung itsura niya. Yan ang kwarto natin. Ayan si Doming, Mami D. Ito yung kwarto. Nandito tayo sa Narvacan, Ilocos Sur, dito sa coastal area nila. At parte dito sa coastal area, napakarami rin pwedeng rentahang mga rooms, mga hotels, mga ganyan resorts. At kung mapapansin nyo sa left side natin, isa yan sa mga pinupuntahan, pwedeng mag-picnic po dyan sa left side. At merong season actually na napakaraming hipon sa lugar na to. Actually sa may bandang Santa, nagkakaroon sila ng hipon fiesta, parang gano'n. Ito na yung main road, yung MacArthur Highway. Papakaliwa tayo dito kasi yan na yung papuntang Abra. Yun! First time sa Abra. First time ko nga pala guys. Home province ko tong Ilocos Sur. Tignan nyo, isipin nyo magkatabi lang yung mga yan, Ilocos Sur at saka Abra, pero ngayon ko palang mapupuntahan. Alright, Abra, welcome me. Etong part na to, part pa rin to ng Ilocos Sur. So makita nyo yung kaibahan mamaya pagkapasok natin ng Abra. Pansinin nyo yung kalsada kung anong quality ng kalsada na dinadaanan natin. Exit checkpoint actually dito sa Narvacan, kung hindi ako nagkakamali. Narvacan, Ilocos Sur. At ito yung pambungad na akyatan, konting zigzag. Yan, pataas. So sino na sa inyo ang nakarating dito sa Abra? Actually ginagawa ring ruta to ng mga karamihan daw na dumadaan dito, yung mga naka big bikes. Tinatanong ko yung mga pulis doon kanina nung dumaan tayo. Sabi nyo, karamihan dito mga naka big bike, mga dumadaan dito papuntang Pagudpud, parang ganun daw. Dito yung ginagawa nilang daanan papuntang Abra, tapos from Abra pupunta ng Ilocos Norte, papuntang Pagudpud. Ayun, konting banking naman tayo, di ba? So part pa rin doon ng Ilocos, the province of antigen. Joke lang, magalit na yung mga kababayan ko dyan. Shoutout pa nga pala mga riders dito sa Ilocos Sur at saka Abra. Ito na yung checkpoint guys ng Abra. So basically ang hinihingi lang sa akin dyan ay vinalidate lang nila yung vaccination card ko at saka yung ID. S-Pass actually hindi na ako tinanong ng S-Pass. So ito na yung boundary ng Abra. Nakita nyo yung maliit na na yun? Ito na yung boundary ng Abra. So pansinin nyo yung kalsada dito, aspaltado na. All the way mula dito sa boundary hanggang doon sa Bangged, Abra. Aspaltado po yan. At siguro mga about 200 meters mula doon sa boundary ay ito na mga yun ang famous Tangadan Tunnel. Tangadan Tunnel, hindi ko alam kung bakit, pero ang tangad kasi sa sa Ilocano, ibig sabihin yan ay tumingala, tumingin pataas. Pasok na tayo, pero maiksi lang naman to. Talagang aspaltado yung daanan mo rito. Napakaganda. So itong part na to medyo mababa pa. So kung makikita nyo sana sa left side, kung sa bagay malayo-layo pa rin naman, pero actually tabi to ng ilog. Sinusundan lang natin yung ilog dyan na malaki.
na yung ilog na yan po yung kung nakikita nyong maluwang na ilog doon sa Santa, Ilocos Sur, yung Banawang Bridge, yung lagi nyong pinagpipicturan doon sa may Quirino, kasi dalawa pong tulay doon, ano? Quirino Bridge yung bago, tsaka Banawang naman yung luma. Yung Banawang lagi nyong pinagpipicturan kapag kayo nadaan dyan. Doon po kukonekta yung ilog na yan. Breakfast muna tayo. Breakfast natin imbaliktad. Basic lang to, kilawin. Pwedeng kambing, pwedeng baka, kalabaw. Town proper ng Bangged Abra. Akala ko city na tong Bangged, yung pala town pa lang pala, municipality of Bangged Abra. So ito yung pinaka commercial area nila. Sa kaliwa natin yan yung plaza nila. Doon sa kaliwa, ayan, kulay puti na yan, yan na yung municipal hall. Yan ang munisipyo nila. I love Abra. Doon sa taas doon, no? Ay, yun. Saan ako dadaan? Babalik ako sa main road? Sa Victoria pataas. Ay, oo, nakita ko yun. Victoria Park. Oo, sige po, thank you. Ay, sa Santo, Victoria. Victoria daw. So pupunta tayo dun sa marker ng I love Abra. Kasi iba pa yung I love Bangged. Yung I love Bangged naman nandun sa town proper or town hall nila. Ito naman nandito sa gilid ng Bangged Abra, overlooking niya. Grabe ang ilog na yun, ganyan kalaki yung ilog. Connect rin yan sa Banawang Bridge sa may Santa, yung sa Quirino. Walang magpipicture sa atin kaya ganito na lang. Ito mahirap kapag ka solo rider ka. Kailangan mayroon kang stand na dala, may tripod kang dala. Tapos ito yung kabilang side. Yan. Yan pa ilaw dito. Siguro pag gabi maganda to. Kasi mga lamppost na mga ito. Alright, halauna ng hapon. So tignan natin kung makakahabol tayo sa Rolling Hills. Tara na sa baba. So ito lang naman dito yung overlooking niya. Kaso nga lang siguro pag tinabasan itong mga punong kahoy na to, mas maganda pa siguro, para mas lalo mo makita yung kabuuan ng Bangged Abra. On the way na tayo sa Rolling Hills, sa Tineg Abra. Actually dalawang bayan sana, dalawang tourist destination sana ang pupuntahan natin dito, at least yung Kili Falls at saka itong Rolling Hills. Kaso nga lang yung Kili Falls pala ay aabot ng 3 oras yung biyahe mula dito sa Bangged Abra. Hindi ko ina-expect yun. So hindi na lang natin itinuloy, at ang tinuloy ko dito ngayon ay yung Rolling Hills sa Tineg, kasi aabot lang to ng kulang-kulang 1 oras. Maganda yung dadaanan nyo, promise, napakaganda, aspaltado rin. Hanggang dito guys, asphaltado pa rin yung daan. Ang tindi. So dito sa daan na to, dito rin dadaan papuntang Kaparkan Falls. Kung familiar po kayo sa Kaparkan Falls, which is napaka famous dito sa Abra, ay dyan po nadaanan natin sa unahan. Tuloy natin ang biyahe.
So ito na, medyo pataas na, mapapansin nyo yung daanan natin. Malapit na po tayo sa Tineg Abra. Or kung mali man ang pagkabanggit ko, pagpasensyaan nyo na sa mga taga dyan, Tineg ba or Tineg Abra? Yan, at dito wala na ring asfalto, di ba? Mapapansin nyo yan. Ito pataas na talaga to. Pero yung taas niya guys, hindi yung tipong sobrang tarik. Kung may mataas na part, yung parang hilly type na pataas lang, saglitan lang. Yan, parang hilly, baba, taas, baba, parang ganun lang. Hindi yung dire-diretsong paakyat. Mula dito sa part na to, kitang-kita na natin yung municipal hall ng Tineg. Ito na nga. So meron pong entrance fee na 20 pesos bago po kayo makarating sa Rolling Hills. Dito rin po kayo sa municipal hall magbabayad. Yan, parking lang muna tayo saglit. Picture lang sir. Abay, mabaling yung sumrag video ko. Ito sa likod ng Municipal Hall ay napakaganda rin ng view actually. So kahit dito pa lang sulit na yung overlooking niya. Napakaganda ng location ng Municipal Hall na to kasi sa likod niya tanaw na tanaw mo na yung Rolling Hills. At dito naman sa daan papunta sa Rolling Hills ay marami nang makakainan, kaso sa time na to sarado na sila. Itong daan na to guys, yung pababa na yan, tabi lang po, about 100 meters lang mula dun sa Municipal Hall nga pala, hindi na kayo lalayo. At kung mapapansin nyo yung daan, bagong gawa rin to. Siguro mga last year lang to nagawa. At saka yung kulay ng lupa dito, ano mo kulay, reddish siya. Ayan, dito pa lang kitang-kita nyo na yung Rolling Hills. Actually, kabuuan neto, atong part dito ay puro ganyan na po mga kabundukan dito. Mga kalbuhin na bundok. Hindi ko alam kung dahil sa illegal logging kaya naging ganito ang mga bundok dito, pero para siyang savanna type, yung grassland type na klase ng bundok. 'Di ba? At bago kayo makapasok doon sa view deck ng Rolling Hills, mayroong magbe-verify doon sa nakuha nyong magbe-verify doon sa nakuha nyong resibo mula doon sa munisipyo. Yun nga yung 20 pesos na binayaran nyo sa entrance fee, si tatay. Ito na, siguro mga about 200 meters ulit, yan na po yung view deck. Or siguro mga 300 meters. Yan. So yung mga maliliit na daan na yan, yung mga pupunta naman sa mga barangay sa baba ng Tineg Abra. Ito medyo may kaliitan din tong daan na to kasi I think pupunta rin ata to sa mga barangay lang. Parang one way lang ata to. O tama, one way nga lang to. Dadaanan mo dito, ang ganda ng view. 'Di ba? Kung maalala nyo sa yung pagpunta natin sa Maliko, sa Villa Verde Trails sa Pangasinan, meron akong natanaw na ganito, Rolling Hills sa kabundukan nila doon. Parang eto na yung pinakamalapit na view na pwede kong ipakita sa inyo. Kasi sa Pangasinan wala yatang daanan papunta doon sa malapitang view doon sa bundok na yon. So eto, mas malapit na to. Mamaya papalipad tayo ng drone para mas makita nyo.
kung ano ang itsura ng rolling hills na to. At yung daan na yan, kasi lumikit tayo dito, di ba? Susundan natin yung daan na yun, yung sementado na yun, titignan natin kung anong dulo niya. I-explore natin ng konti kung anong meron dito sa lugar na to. Nandito na rin naman tayo, pero bundok ito, dapat nga gamit natin dito yung tipong pang trail bike, kaso wala pa tayo nun eh. Alright, time check, asa ba? 3:45. Meron pa tayong mga at least isang oras para puntahan yung dulo ng sementadong daan na yan. Malamang ito na yung mga punta sa mga barangay dyan sa taas. Diba nagkaroon ng landslide dito siguro nung nakaraan. So I think kapag umulan to, susundan to ng tubig itong sementadong part na to para magsisilbi itong lagusan ng tubig. Diba? Kasi pababa yan eh. So ito, pababa lalo to. Ito medyo matarik din itong akyatan na ito eh. At maganda sana kung trail bike ang gamit natin. Balak ko sana kumuha ng CRF. Actually matagal ko nang gustong kunin yan eh. Gagamitin ko sana CRF para sa North Loop sa season 2. Kaso nga lang naudlot. Dominar yung kinuha kong motor. Pero yun talaga yung plano, yung CRF na yun. CRF, either CRF 250 or 150. Tapos kinonsider ko rin yung height. Kasi nga guys, 5'5 lang tayo. Kapag medyo may daya, magiging 5'6 tayo. Pero actually, kapag flat-footed yan, 5'5. So, yung height natin, hindi yun naakma dun sa height ng bike. So, talagang tingkayad na tingkayad tayo dun. Meron akong nakitang lowering kit nung CRF 150 or 250. Siguro yung 250 mas matangkad pa, hindi ko lang alam kung mas mataas yung shock nun. Pero yun talaga yung gustong gusto kong bike na gagamitin para sa mga para sa North Loop season 2 natin. Kaso yun na nga, naunahan natin si Dominar 400. So itong si Dominar kasi hawak nating motor ay pang highway cruising po siya. Pero tara, akyatin pa natin. Nandito na tayo guys. Time check nga pala dito, mga around 4 PM na, may ano to, siguro mga around 5 PM na to. Sige pa. Tamang alalay lang yung takbuhan dito pataas. Yeah, malapit na, malapit na, malapit na. Nitralala. At dito ulit tinutuloy na sementohin. Ito yung gumuhong part sa malamang nung nag-uulan doon nung nakaraang buwan.
Sabi yung lalim. Madadali na tong daan na to. Bibitak-bitak na dito. Kasi apektado na dyan sa ilalim. Apektado na, may uwang na sa ilalim yan. Pauwi na tayo. So for sure gagabihin na tayo pag uwi, pagbaba doon sa Banggedabra. Ayos lang naman yung daan, kaya hindi naman ako masyadong naiilang dyan. Maganda yung dadaanan natin. And finally, dito na tayo sa flat area. Baba na ng bundok to. At dito tayo sa tulay. Yung mga tulay dito pare-parehong design eh. May bakal sa taas na kulay red. Ito sa mga restaurant pa madadaanan nyo rito. Barbecue. Ay, lutong bahay. Six pa lang yan. Ito 8. Ito may gulay kahit pa paano. Ito puro barbecue pala rito. Ang dami oh. Pumili kayo dyan. Hindi ko na alam kung anong barangay ito. Pero mukhang tambayan. Mukhang tambayan siya. Hindi mo na motor dito kung kakain. Tapos marami rin pwesto dun sa kabila. Mga kubo-kubo nila. Kain muna tayo, gutom na ako. Alright guys, back to Bangged Town proper. Oh, may program oh. Guys, dito tayo sa plaza nila. So ito yung church, ito yung simbahan. Peace, joy, and love, sabi. Opening light ceremony dahil sa magbubukas ng mga ilaw dito, mga Christmas lights, Christmas tree, lahat na bilhin. Pati pala to, ito yung nilagyan pa nila. Ito yung municipal hall ng Bangged. Ito yung I love Bangged. Asan din tayo magpa-picture dito? Maluwag din siya. Ayos ah, sa Bigan naman, although hindi natin nadaanan, pero usually kasi sa Bigan yellowish yung LED light na yan, yung nakasabit sa mga puno nila doon. Ito kulay puti. Gateway to Wonderworld. Tara, done na tayo. Lakarin lang natin hanggang sa dulo, tapos punta na tayo sa motor. Tapos pupunta tayo sa overlooking mga ngayon. Ano yung I love Abra kanina? Picnic ground. Ayun. Yan yung plaza nila. Ayun kung nakikita nyo sa camera, parang madilim na. Ayun, yung maraming ilaw na yun na kulay puti. Doon tayo nang galing. Lapit lang actually mula dito. Ito talaga yung yung commercial area, itong part na to. Tapos banda rito sa sa right side o kaliwa, mga na yan, residential, pati rin dito residential area na to.
Dami nagpipicture na ilang tuloy ako maglakad. Tayo? Kanan tayo? Awi doon. No! No! Ito na yung last clip na gagawin ko bago tayo maghanap ng matutuluyan ngayong gabi. Solid. So all the way from Narvacan, part yun ng Ilocos Sur hanggang dito sa Bangue de Bra. So nakarating tayo ng Tineg. Alright, so dito ko natatapusin itong video na to, mga brother. Maraming salamat sa panonood at abangan nyo yung mga susunod pa natin mga videos. Mahaba-haba po ito. So Abra pa lang tayo, pangalawang araw pa lang daw. Marami pa tayong madadaanan dyan sa norte. At mga adventures, kung ano man ang mapagdaanan natin dyan, abangan nyo yan. Maraming salamat ulit sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV, signing out.